Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, meron na namang nadagdag na mga pangalan sa confidential fund ni VP Sara. Halos buwan-buwan ay merong lumilitaw ng mga bagong pangalan. Kung noon ay merong Mary Grace Piatos, Fernando Timpura, Carlos Oishi, Chippy McDougals, Pia, Pia Piatos Lim, Renan Piatos, Xiaomi Otso, Raimundo J. Nuba, May Pamana, Dan Dan Pic Utso, Alan Rick Utso, meron meron palang Utso Brothers eh. Diyos ko po, Ryan otso-otso. Ranger. Ito Ay, yung otso-otso. ano eh, yung last month Jay Camote, Mhm. Roman Felicidad, Yun. Romeo Felicidad, Magi Mango. May Ayan o, mangga pa. may Jay Camote, may Magi Mango. Magi. Talagang gawang-gawang Noodles at gawa lang saka ng mga mangga. pangalan to, mga invento lang. Mhm. Ngayon Magaya. meron ding lumalabas na Dudong Brothers. Ito yung Dudong Alcala, Dudong Mm. Barok, ah, Dudong Bina, Dudong Bunal, Dudong Barong. Grabe, ano? Well, yan yung mga pangalan. Pero Mga merong bago mga ngayon eh. recipients na naman. Tingnan natin yung bago ah. Sandali lang. Hanapin natin yung listahan. Ito yung listahan ng bago. Ito. Tingnan natin yung bago ah. Bago ngayon, news update. Pinakabago ha na lumabas ng mga pangalan ng confidential fund ni BP Sara. Kaya takot umuwi si BP Sara eh. Kasi pag uwi siya, ito yung haharapin niya. Ito, the House Leader flags more names in Vice President Sara Duterte's confidential fund recipient list. Ito yung di umano yung mga tumanggap. Kaya naubos ang 500 million. Grabe no? Ito, mukhang mga ano daw to, pangalan ng mga nasa grocery na mga bagay. Ito, Borderline Grabe Clear talaga, Pampano. 500 Ano million. ba yung Pampano? Mahirap na yata yan. Merong Miko Harina eh. Harina pa. Parang pandesal lang, di ba? Miko Harina. Merong Sala Kasim. Ralph Just Bacon. Ayan, masarap. May bacon pa. At Patty Ting. May pati. Dinugtong lang eh, Patty Ting eh. Patty Ting. So merong isa, dalawa, tatlo, lima. Limang bagong pangalan. Walang birth certificate. Sa National Statistics Authority, wala. Walang death certificate kung namatay man. Wala lahat. Kaya mga imbento, ghost talaga yan ng mga recipients ng confidential fund. Grabe no, all in all, meron ng 24 yata, 24 kapangalan na discovering mga imbento dahil hindi rehistrado ang pangalan sa National Statistics Authority. Well mga kababayan, atin pakinggan muna itong balita, courtesy sa atin ng Teleradyo Serbisyo. Pilipinas mistulang listahan ng mga bibilin sa palengke ang mga bagong pangalan na diskubre mula sa mga binigyan ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte ayon sa mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit. Ayon kay House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paolo Ortega, patuloy ang paghaba ng listahan ng mga questionable pangalan binigyan umano ng confidential fund ng Vice Presidente. Ito si Congressman Paolo Ortega, napakagaling talaga no? Kasi halos buwan-buwan eh, merong madiscovery ng mga maanomaliang mga pangalan na nasa resibo ng confidential fund na tumanggap ng pera na 500 million lahat yun eh, ang confidential fund. At ginastos lang ni Sara ng 11 days daw. Grabe. At itong mga tao na ito na nasa listahan ng Chichirya, merong 24 katao, ayun lahat ang nakatanggap. Tapos ang ibinigay sa DepEd ay 100 ano lang yata eh, 100,000 ba yun o 1 million? Grabe no, ang liit-liit. Tapos yung 500 million naubos ano eh, mukhang ano yata, hindi ko tiyaka, mga 100 million ang naibigay lang ni Sara sa mismo sa DepEd, kung saan siya yung
Secretary of DepEd ng panahon na yon. So, ibig sabihin, 400,000 ang kanyang naibulsa. 400 million. Kasama na yung kanyang mga gang of piatos. 400 gang million. 88, Kasi gang of 500 million. Kaasim, at gang nitong Dudunggang, at itong panghuli ay mga bagay na nabibili sa grocery. Ibig sabihin mga pagkain pa rin. Pagkain. Grabe, no? Grabe talaga itong si BP Sara. Okay, patuloy tayo dito sa ating kaibigang broadcaster ng Teleradyo Serbisyo. Pasok. Kasama sa mga diskubre ang mga pangalang Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Mhm. Sala Harina. Pati Ting, at Ralph Josh Patiting. Bacon. Ayon sa mga babatas, Patitim wala yun. ng birth, marriage, Baboy. death record sa Philippine Statistics Authority Patitim. ang mga pangalang ito. Nako. Noong nakarang linggo, inilabas ni Ortega ang mga pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy, Jogde Asim, Amoy na tinawag niyang Brothers. Team Amoy Asim. Amoy Nakatanggap ng Asim. confidential fund ng DepEd noong si Duterte pa ang kalihim nito. Ayan. Parang mga kababayan, ha? Grabe. Yun yung mga pangalang binigyan ng confidential fund. Kaya naubos daw ang confidential fund, sabi ni Sara, dahil binigay niya sa mga recipients. Which is, sa mga recipients ay mga bulusan ng kanyang pantalon, di ba? Or mga pitaka niya. Wala, egos yung recipients eh. Di ba? Gawa-gawa lang. Grabe. Itong panghuli ay mga di ba? Yung nabibili sa grocery, mga patiting, yung ganyan. Mga pagkain pa rin eh. Mahilig pa lang pagkain to si Sara. Ngayon, wala talaga. Kahit isa sa 24 kapangalan, ang lahat ng yan ay walang mga records sa PSA. Sa Philippine Statistics Authority, wala. Kahit sabihin namatay, wala. Walang record na namatay. Walang record na isinilang. Talagang imbento. Ngayon, malalaman kasi yan na resibo na authentic yan sa hearing kasi mga exhibit na yun eh. Tinatago na yung mga resibo na yun, naka-exhibit na, may mga numero na yun. Kaya yun, may pirma si BP Sara doon. Hindi niya maipagkaila yan. Talagang lagot siya. Bilib lang ako kay Sara, no? Parang hindi ma-stress eh. Parang hindi siya ma-stress doon sa dahig. Alam niya na ang kanyang tatay ay di na makauwi. At alam niya sa pag-uwi niya ay ito ang haharapin niya. Ang impeachment. Katapusan na ng kanyang career sa sa political career niya. Kasi pag na-impeach siya, hindi na siya makatakbo pa sa public office. Hindi na siya muling makakandidato kahit barangay captain lang. Kaya yan. From vice president to barangay captain. Kahit nga barangay captain, hindi pwede kapag ma-impeach. Kaya si Amy Marcos gumawa ng ng tinatawag na genius move. Kasi kapag itong si Sara, akin-akin lang itong mga kababayan. Kapag na-impeach si Sara, wala nang ibang tatakbo sa PDP kundi si Amy Marcos. Hindi, si Rubin daw eh. Dahil Marcos eh. Ngayon, diyan na mahahati ang Pilipinas dahil ang mga Marcos magiging PDP. Ngayon, ang pwede rin kapag presidente na si Amy, ay pwedeng bumaliktad siya ng partido, di ba doon na siya kikiling sa alyansa. Pwede rin yun, kaya tinatawag na genius move. Para daw maprotektahan ang Marcos clan, ay dapat si Amy ay magiging presidente rin sa 2028. Kaya nga, dapat ma-impeach si Sara para makapasok siya. At pagkatapos ng kanyang termino ay pwede nang kumandidato muli si PBBM, di ba? Ay siguradong landslide ang boto. Okay, tapusin natin ang balitang ito. Ito yung mga nadagdag na mga pangalan na matatagpuan sa grocery. Ito ang balita, courtesy ng Teleradyo Serbisyo. Si ilalim ng OVP, nagkaroon ng kabuang 500 million pesos na confidential funds ang pangalawang Pangulo. 112.5 million pesos naman ang natanggap ng DepEd. 112 million lang. Tayo magtapos, mga kababayan. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel